Mag-aaral na, ano po? Nung nakaraang Sabat day, ang napag-aralan po natin ay ika-3 at ika-4 na utos. At now naman ay ika-5 at ika-6 na utos. Ulitin lang natin para matandaan natin by heart. Umpisahan natin sa unang utos hanggang 4. Unang utos, Exodus 20 verse 2. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Verse 3, you shall have no other gods before me. Ikadalawang utos, verse 4, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above, or on the earth beneath, or in the waters below. Pangatlong utos, verse 7, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Ikaapat na utos sa verse 8, remember the Sabbath day by keeping it holy. At ngayon naman po ay ika-5 at ika-6 na utos. Ang ika-5 utos sa verse 12, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Among the commandments, this is the first commandment with a promise. Sabi po, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Marahil kaya ito nilagay sa panglima kasi yung unang 4 ay patungkol sa relationship natin sa ating Diyos. At ngayon naman, ika-5 hanggang ika-10 ay relationship natin patungkol sa ating kapwa. Dapat maintindihan natin ang ibig sabihin ng honor para sa ganon sa mga susunod na utos ay di natin malabag. Kasi itong principle nito ang magdadala sa atin para mas lalo nating maintindihan ang mga ipinag-uutos ng Diyos. Yung maging obedient ka at maging respectful ka ay di mo ito malalaman hanggat di mo natutunan mag-honor. Di mo malalabag yung ibang utos pag natutunan natin ang mag-honor. Kumbaga, malalayo tayo sa kapahamakan if we know the true meaning of honor. Ulitin po natin ang ika-5 utos, Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Honor means sa dictionary to regard or treat someone with admiration and respect. Ang Hebrew word ng honor ay kavod. Kavod means heavy, hard, rich, honorable, glorious, honored. Honor and glory ay halos isa ang ibig sabihin. We honor our parents, and because of that, we give glory to our God. In Aramaic definition, honor means to carry a burden. Aramaic daw ay one of the world's oldest language that is still in use, and it's closely related to Hebrew and Arabic. Di pa po pagkaminsan, dahil may mga edad na yung mga magulang natin, tayo na ngayon ang nagpapasan ng kanilang mga pasanin. Example, sa mga financial needs nila, medical needs nila, at food at allowances nila. Di sila burden sa atin, ngunit ito ay dala-dala nila sa balikat nila dahil nga patanda na sila. Nagkakaroon sila ng pag-agam-agam sa buhay habang sila ay nagkakaedad. At pag natutunan natin yung salitang honor, kahit may kabigatan sa tingin nila ang mga nasabi, ito ay magiging magaan para sa ating mga anak. Dahil ito ang kaparaanan naman natin para maibalik sa Diyos ang pasasalamat. Dahil kundi sa ating mga magulang, tayo ay hindi naging tao. Tama po ba? Ang mapaglingkuran sila ng may pagrespeto ay siya naman nating pagkakataon may balik lahat ng pasasalamat sa pag-aaruga at sakripisyo na ginawa nila para sa atin nung tayo ay isinilang sa mundo. At ang
At pag ginagawa natin ang pag-honor sa ating mga magulang, ay isang tanda ng taus-pusong pasasalamat sa ating Diyos sa ating mga buhay. Sila ang ginamit ng Diyos upang tayo ay lumbas dito sa mundo. Kaya dapat natin silang i-honor. And we must value our parents habang sila ay nabubuhay pa. Amen po ba? Honor or kavod in Hebrew, bawat letter ng kavod ay mayroon palang ibig sabihin. Pero isum up na lang natin na ang ibig sabihin ng kavod sa Hebrew ay the open hand has a house that connects to open doors. Yung mga style ng bahay nila dati ay gawa sa tela o sheets. Basta bukas lang yung pintuan nila na gawa nga sa mga tela at naka-open wide lang yung sheet nila at di nakatakip yung pintuan nila. Parang ganito, when we have a hand of generosity, bukas palad ang pagiging matulungin sa kapwa, pati pintuan ng ating tahanan ay bukas din sa pagtulong sa iba. Kaya ang generosity ay connected sa honoring. If di natin matutunan yung honoring, still mahirap para sa iba ang magbalik ng tithes and offering para sa Diyos. Kasi ang pagbabalik ng ating mga tithes and offering ay tanda ng pag-honor natin sa ating dakilang Diyos. It symbolizes our generosity at halos ang buong Old Testament ay nakabase sa pag-honor and glory sa ating Diyos. Pag di natin ito matutunan mag-honor, ang mga susunod na mga utos ay tiyak kong malalabag natin. Itong honoring na ito ay interconnected sa mga susunod pang mga utos. Kaya pag natutunan natin ang pag-honor sa ating mga parents, maiiwasan na tayo ay magkasala. Dahil pati pagrespeto natin sa ating kapwa ay maipapamalas na rin natin ito. Tandaan natin, ang parents po ay kapartner ng Diyos to create a human being. Kaya dapat i-honor natin ang ating mga magulang. Kahit ang ibang magulang masama o mabuti, sila pa rin ang ginamit ng Diyos para tayo ay maging tao. Kaya dapat pa rin sila i-honor. Mga anak, ngayon natin ibalik sa kanila yung pag-aaruga sa atin nung mga bata pa tayo. Ngayon natin ibalik yung mga sakripisyo na nagawa nila para sa atin. Huwag po natin sila pabayaan. Tulungan natin sila sa kanilang mga pasanin dahil nung mga bata pa tayo naman ang pinasan nila o pinaglingkuran nila. Sa mga magulang naman na hindi naging mabuti sa kanilang mga naging anak. Ganun pa man, mga anak, i-honor pa rin natin sila at irespeto dahil ito ang utos ng Diyos. Sila ang ginamit ng Diyos kaya tayo ay in existence ngayon. Why should I honor my parents? Ulitin po natin, Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Kasi po, pag di natin natutunan yung pag-honor and respect sa mga magulang natin, mapapasama tayo at tiyak malapit tayo sa kapahamakan at kahantungan natin ay kamatayan. Kaya nga ito ay may kalakip na promise na, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. This command is the key to open the doors to a secure life in the promised land. Leviticus 19 verse 3, each of you must respect your mother and father, and you must observe my Sabbaths. I am the Lord your God. Leviticus 19 verse 32, stand up in the presence of the aged, show respect for the elderly, and revere your God. I am the Lord. Ang commandment number 5, di sinabi na love your parents, but it does demand that we show honor to our parents. Kasi marahil merong mga magulang na di kaibig-ibig, ngunit lang na tayong magawa kasi sila yung naging magulang natin. Pero still, ang utos ay i-honor sila upang humaba ang mga buhay natin. Dahil pag natutunan natin sila i-honor, magkakaroon tayo ng love and respect nito sa bandang huli.
Ito lang po sa 10 utos na idinedemand tayo na in regards to our parents, we should honor our parents at wala ng iba pa. Every parent is flawed, means having a defect or imperfection. We wouldn't be alive today without them, no matter what, whether they are good or bad. God used them for our existence. God chose their DNA to make us unique. We are all created differently with a unique talent that is for us to discover. Psalm 139 verse 13, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Verse 16, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ulitin natin ang ikalimang utos, Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Ang iba, nag-iisip anong vitamins i-take para humaba ang buhay. Ang iba, pupunta sa gym para mag-exercise at para ring humaba ang buhay. At tama naman po yun. Pero ang pinakasikreto para humaba ang mga buhay natin ay i-honor natin ang ating mga magulang. A pleasurable life, a meaningful life. This commandment is unique and it offers a clear blessing in those who obeys, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Regardless ng ugali o inugali ng mga magulang natin, it is a command for all of us to honor them dahil ito ang utos ng Diyos. Walang sinabi si God na i-honor sila dahil meron silang ginawang mabuti. Dahil ito ay utos ng Diyos, sundin natin in reverence to our holy God. If we follow God wholeheartedly in this command, eventually, kahit di sinabi ng Diyos na mahalin natin ang ating mga magulang, love and respect will follow. Psalm 128 verse 1, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Proverbs 6:23, for this command is a lamp, this teaching is a light, and correction and instruction are the way to life. Ikalimang utos, Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Commandment number 6, ika-6 na utos, Exodus 20 verse 13, you shall not murder. Since we are all created in the image of God, we must honor and respect one another just we would respect our Creator. When we verbally attack and belittle our fellow men, ito ay tahasang pagdisrespect sa gumawa sa atin. Since we are created in God's image. Exodus 20 verse 2, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Ito ay directly correspond para sa ika-6 na utos. Exodus 20 verse 13, you shall not murder. Muli, pinaalala ng Diyos na walang nagmimiyari at may karapatan sa mga buhay ng Israelita kundi siya lamang at ganun din sa atin. Genesis 1:27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Murder, ang Hebrew word ay ratsak, means violently destroy, to shatter into pieces, a murder without authority to do so. Bakit masama ang mag-murder o why is murder so wrong to God? Murder is wrong because people matter to God. Human beings are very special form of creation made in the image of God. Genesis 1:27,
So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them. Genesis 1:27. Genesis 9:6. Whoever sheds blood by humans shall their blood be shed. For in the image of God has God made mankind. Ang tao ay very special sa Diyos. Genesis 2:7. Then the Lord God made for and the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Psalm 139 verse 13. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. Dito, ipinapakita na ang Diyos ay nag-care sa tao na hindi lang basta ito ni-create, kundi maingat itong hinugis at ang Diyos mismo ang nagbigay ng hininga sa nostril sa unang tao with full of love. Kahit nung tayo ay nagumpisang hinuhulma sa katawan ng ating mga nanay, ay nakamasid ang ating Diyos. Ito ay patunay na mahalaga ang tao sa Diyos. Kaya ang kunin mo ito o i-murder na walang kapararakan, ito ay tahasan, kalapastanganan na paglabag sa utos at kalooban ng Diyos. Kaya ipinapaalala ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Dahil sa puso, nag-uumpisa mag-isip ang tao sa ikasisira ng kapwa niya tao. Genesis 9:6. Whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed, for in the image of God has God made mankind. Kailangan kasi ulit-ulitin natin to para malaman natin kung gaano kapangit ang mag-murder sa kapwa. Ezekiel 1:26. Above the vault, over their heads, was what looked like a throne of lapis lazuli, and high above on the throne was a figure like that of a man. Ito yung vision ni Ezekiel. Ayon sa talata at vision ni Ezekiel, above the throne was a figure like that of a man. Patunay na ginawa ang tao kawangis ng Diyos. Genesis 1:26. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Kaya ang ika-6 na utos ay Exodus 20 verse 13, ulitin natin, you shall not murder. Ang tao lamang po sa lahat ng nilalang ng Diyos ang ginawa niyang kawangis. Kaya kalapastanganan ito kung ito ay sisirain, papatayin, o i-murder natin. Ang tao ay very special sa Diyos. Kaya pag kinuha mo ang buhay dahil ayon sa iyong kagustuhan, ulitin natin, Genesis 9:6, whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed, for in the image of God has God made mankind. Si God lang po ang may karapatan kumuha o i-terminate ang buhay, nobody else. Dahil siya po yung nag-create sa atin at nagbigay ng buhay sa ating lahat. Siya po ang creator natin. Si God po ang originator ng life. Genesis 9:14 verse 19. And he blessed Abram, saying, blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. Life is in the blood. Ulitin natin po kailangan matandaan natin to. Genesis 9:6. Whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed, for in the image of God has God made mankind. Bukod ang unang tao ay hininga ng Diyos, ang buhay ng tao ay nasa hininga at dugo. Pag nag-murder tayo ng kapwa,
titigil na ang paghinga at di na dadaloy ang dugo at tuluyang mawawalan ng buhay. Kaya kapag nag-murder tayo ng kapwa natin, parang nilalagay natin ang ating sarili na kapantay ng Diyos. We are playing God. Dahil si God ang creator ng tao at dahil diyan, ang Diyos din lang ang may karapatan bumawi nito. Genesis 2:7. Genesis 2:7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Makapangyarihan ng Diyos, siya ang ating supreme ruler and our creator. Ang Diyos ang naglikha sa ating lahat. Kaya ang Diyos din lang ang may karapatan bumawi nito sa ating mga buhay. Kaya ang kaparusahan ay Genesis 9:6, whoever sheds human blood, by human shall their blood be shed, for in the image of God has God made mankind. Dahil pag ni-murder natin ang ating kapwa, ito ay direct assault sa ating manlilikha. At dahil dyan, wala na rin tayong karapatang mabuhay pa. Exodus 20 verse 13, you shall not murder. Ang ika-6 na utos na ito ay para sa lahat. Hindi lang para sa mga Israelita, bagkus para sa lahat ng tao, at ang utos nito ay nagpapatuloy sa lahat ng henerasyon sa pabago-bagong panahon. To kill means to cause the death of a person, animal, or other living thing, while murder ay unlawful, premeditated killing of one human being by another human being. Kaya Exodus 20 verse 13, you shall not murder. Numbers 35 verse 16, if anyone strikes someone a fatal blow with an iron object, that person is a murderer. The murderer is to be put to death. Verse 16, or if anyone is holding a stone and strikes someone a fatal blow with it, that person is a murderer. The murderer is to be put to death. Ipinapakita ng mga talata na ito na pag nag-murder tayo o nilabag natin ang kautusan na ito, tiyak kamatayan ang kahantungan natin. Ang mag-murder sa kapwa ay nag-uumpisa ito sa puso. Sabi nga, Ecclesiastes 12:14, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Exodus 19 verse 5, now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession, although the whole earth is mine. Ang Diyos lang ang may karapatan bumawi ng ating mga buhay. Why? Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Proverbs 4:13, hold on to instruction, do not let it go, guard it well, for it is your life. Ika-5 utos, Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Ika-6 na utos, verse 13, you shall not murder. Psalm 34 verse 12, whoever of you loves life and desire to see many good days, verse 13, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Verse 14, turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Maraming salamat po. Inaanyayahan ko po si Elder Darius
na haranahin ang ating napakabuting Diyos. Aking Diyos, iyong dinggin, handog ko dawinin sa pagsamba namin. Hayag ang tunay na damdamin. Gawin mo mula sa iyong trono, balay ko ay awit na para lang sa iyo. Imig mula sa aking puso, buharin Diyos, dinggin ang harana, hangaran ako. Aking Diyos, iyong dinggin, handog ko dawinin sa pagsamba namin. Hayag ang tunay na damdamin. Dungawin mo mula sa iyong trono, balay ko ay awit na para lang sa iyo. Himig mula sa aking puso, buharin Diyos, dinggin ang harana. Dungawin mo mula sa iyong trono, balay ko ay awit na para lang sa iyo. Ibig mula sa aking puso,